Isang mangangaso ang naglalakad kasama ang kanyang aso nang isang sunog na katawan ang kanyang nakita sa may tabi ng daan. Sa una ay inakala niya na ang kanyang nakita ay isa lamang hayop. Ngunit sa nagdaang buong gabi, iyon ay hindi nawala sa kanyang isip at agad na tumawag sa mga otoridad kinaumagahan kung saan nakumpirma na ang sunog na katawan nga na iyon ay sa isang tao. Ang biktima ay kinilala bilang isang Asian woman na pumunta sa Belgium para makipagkita sa kanyang kasintahan. Nasa kasamaang palad ay isa lamang palang pain para siya doon ay paslangin. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Nguyen Thi Xuan. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang Belgium ay kilala sa kanilang pamosong pagkain, inumin at higit sa lahat, tsokolate. Isa ito sa most developed na bansa sa Europa. Gayunpaman ay naroon pa din ang makalumang kasaysayan at isa na dito ang bayan ng Wervik bilang isa sa pinakalumang bayan sa Belgium. Sa bayan na ito ay naroon naman ang Geluwe kung saan natagpuan ang sunog na katawan ng isang Asian. December 30, 2016, isang mangangaso ang ipinasyal ang kanyang aso sa isang daan sa Geluwe nang isang sunog na katawan ang nakita ng aso na natatakpan ng malalaking sanga ng blackberry. Ang nakita na iyon ng aso sa una ay hindi niya gaanong pinansin at inisip lamang na iyon ay isa-isang hayop. Gayunpaman dumaan ang buong gabi at ang nakita sa may daan na iyon ay hindi nawala sa kanyang isip. Kaya kinaumagahan ng December 31 ay agad na tumawag sa mga otoridad. Matapos na puntahan ng mga otoridad ang lugar, agad naman nilang kinumpirma na ang naroon ay bangkay nga ng isang tao. Ang katawan ng labi ay sobrang sunog at ang mukha naman ay unrecognizable. Gayunpaman sa kabila ng pagkakasunog, ang mga kamay at paa naman ng biktima ay mostly intact, kung saan ang paa ay mayroon pang nail polish na sa paniniwala ng mga otoridad, ang design na naroon ay medyo unique at maaari na mayroong makaalala na nag-apply ng ganoong nail polish. Sa investigasyon ng mga otoridad, walang nakita na lighter o anumang bagay sa lugar na magbibigay ng konklusyon na ang bangkay na naroon ay nagpakamatay o sinunog ang sarili. Malaki ang tsansa na ito ay isang murder victim. At kung titignan naman ang lugar kung saan ito natagpuan, iyon ay isang secluded na area. Kaya malaki ang tsansa na ang salarin ay isang lokal na may malawak na kaalaman sa lugar. Ang biktima ay isang Asian woman. Nasa 144 meter ang taas at nasa 18 hanggang 25 ang edad. Siya ay nagtamo ng ilang fracture sa mukha. At ang maaari lamang na makatulong sa pagkakakilanlan nito ay ang pagkakaroon nito ng overbite. Walang nakita na anumang ID o bag malapit sa biktima at ang tanging nakuha sa katawan ay ang kwintas at relo na suot pa din ito. Ang relo nito ay isang unique watch naman na gawa at tanging mabibili lamang sa Japan. Para ma-identify ang biktima, ang mga otoridad ay nakipag-ugnayan sa lahat ng Asian Embassy sa Belgium, ngunit wala naman silang nakuha na report na anumang missing na Asian. Sila ay nagtanong din sa ilang mga lokal na immigration office, ngunit wala din silang gaanong nakuha na impormasyon. Sila ay nag-conduct din ng door-to-door searches at baka sakali na mayroong nakakita na isang Asian woman sa lugar ng Geluwe, ngunit wala din silang napala. Sa nakitang nail polish ay sinubukan din nilang magtanong sa ilang lokal na salon kung mayroong nagpalagay ng design ng nail polish na yon. Ngunit wala pa din silang nakuha na lead. Ang mga otoridad ay pumunta din sa ilang mga lugar pa na sinasabing mayroong trabahador na Asian. Ngunit wala ni isa man sa mga ito
ang mayroong trabahador na bigla na lamang hindi pumasok sa trabaho. Sa huli at ang tangi na lamang nilang nagawa ay ang kumuha ng DNA sample sa biktima, ngunit wala naman silang sample kung saan iyon ikukumpara. Idagdag pa na ang Belgium ay wala ding sariling DNA database na pagkukumparahan. Kaya ang kanila na lamang ginawa ay sinend ang sample na yon sa kalapit na mga bansa for comparison, ngunit sila ay bigo pa din doon. Sa ginawang forensic investigation, mayroong mga sunog na newspapers na base sa eksaminasyon ay binasa ng white spirit alcohol. Sa mga sunog na newspapers na ito ay mayroon silang nakuha pa na hindi gaanong nasunog na parte, at sa pamamagitan niyon ay nalaman ang publication ng pahayagan maging ang petsa kung kailan iyon inilathala. Nalaman nila na ang petsa ay noong November 21, 2016, kaya ang ibig sabihin ay sa petsa na ito maaring napaslang ang biktima. Ang teorya na ito ay hindi naman salungat sa ginawang pagsusuri sa insekto na nakuha sa katawan. Kaya ang biktima ay maaaring napaslang sa araw ng November 20 o November 21. Gayunpaman sa kabila ng impormasyon na ito, hindi naman iyon nakatulong sa identifikasyon. Matapos na nagawa ang facial reconstruction ng biktima, iyon ay agad nilang ipinalathala kasama ng iba pang mga detalye at hindi din naman nagtagal, isang tip ang kanilang nakuha. Isang residente ng Gelue ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad at sinabi na isang lalaki ang kanyang nakita na nagja-jogging noon kasama ng girlfriend nito na isang Asian. Ang lalaki ay isang residente din sa lugar at alam na alam ang area na yon at nag-install pa ng security cameras sa labas ng bahay nito. Sinasabing ang isa sa hobby ng lalaki ay ang pagsusunog ng mga kahoy at kilala din bilang may malaking pagkagusto o preference sa Asian woman. Dahil sa iyon lamang ang hanap nito sa mga sinasalihan nitong dating websites. Ang girlfriend naman nito ay isang Thai at may anak at silang tatlo ay nakatira sa bahay ng lalaki. Sinubukan nilang hanapin ang lalaki, ngunit iyon ay hindi nila nakita. Ang Thai girlfriend at ang anak niyon ay hindi din nila nagalugad. Ito na ba ang pagkakakilanlan ng salarin at biktima na hinahanap ng mga otoridad? Ang bahay ng lalaki ay sinearch ng mga otoridad, ngunit wala silang nakita na kahina-hinala. Lumabas sa investigasyon na ang lalaki ay tumungo ng Thailand, kaya sila ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad doon at hindi naman nagtagal ay agad na natagpuan ang lalaki. Kasama ang Thai girlfriend at ang anak noon na buhay na buhay. Nagkataon lamang pala ang lahat at ang tatlo ay pumunta lamang pala ng Thailand para magbakasyon kaya sila ay missing in action. May isa pang lalaki ang inimbestigahan ng mga otoridad na mayroon ding Asian girlfriend na biglang nawala pero nakita din naman. Ang mga otoridad ay muling inilathala ang composite sketch at detalye sa kaso, ngunit wala na silang nakuha pa na anumang lead hanggang sa ang kaso ay naging isang cold case. August 13, 2018, about 20 months matapos na nakita ang katawan, isang tawag ang na-receive ng mga otoridad galing sa embassy ng Vietnam. Isang letter ang na-receive ng mga ito galing sa isang lalaki na taga-Vietnam at sinabi na ang anak nito na si Nguyen Thi Xuan ay missing. At ang huling kontak sa anak ay noong November 21, 2016. Siya na ba ang hinahanap na biktima? Si Nguyen Thi Xuan ay isang working student na nag-aaral sa Japan. Siya ay tubong Vietnam at sa 6 na magkakapatid sa kanilang pamilya, siya ang pinaka-successful at academically gifted, kaya ang kanyang mga magulang ay mas nag-focus sa kanya. Ang mga magulang ay talagang nagsikap na suportahan ang kanyang pag-aaral at nangutang pa para matustusan ang nasabing pag-aaral. Nang nagkaroon ng sapat na pera, si Nguyen ay tumungo ng Nagoya, Japan para doon mag-aral. Siya ay nag-aral doon ng management at accounting bago napunta sa interior design at ang pinakahuli ay ang bioengineering. Bukod sa pera na padala ng mga magulang para matustusan ang pag-aaral,
Siya ay pumasok sa iba't ibang mga trabaho sa Japan bilang housekeeper, waitress at helper sa supermarket. Hanggang sa isang araw ay nakilala niya ang isang lalaki na taga Belgium na bumisita sa Japan. Ang dalawa ay agad na nakapalagayan ng loob at nagkaroon ng relasyon. Ang relasyon na ito ay nakarating sa mga magulang ni Nguyen na hindi naman sumuporta sa relasyon dahil sa mas gusto ng mga ito na ang karelasyon ng anak ay dapat na nasa malapit lamang at hindi isang lalaki na milya-milya ang layo sa Japan. Hanggang sa dumating ang araw na si Nguyen ay hindi na nakontak pa. Sa pagkawala ni Nguyen, ang mga otoridad ng Vietnam ay hindi gaanong nag-conduct ng investigasyon. Nang nalaman nila ang lalaking mula Belgium na karelasyon nito, sila ay nag-conclude na si Nguyen ay umalis lamang ng bansa para sumama sa lalaki at hindi na nag-imbestiga pa. Sa kakulangan ng tulong na ito, ang ama naman ni Nguyen ay gumawa ng kanyang sariling investigasyon at hinanap ang anak on his own. Siya ay nag-post sa social media at nakipag-ugnayan din sa Vietnamese community sa Japan at Belgium, ngunit ang anak ay hindi pa din natagpuan. Ang kanyang tanging lead ay ang lalaking nakarelasyon ni Nguyen sa Japan, kaya siya ay nakipag-ugnayan naman sa embassy ng Vietnam sa Belgium. Ang embassy ay ipinaalam naman sa mga otoridad ng Vietnam ang tungkol sa katawan na nakita sa Gelue. Sila ay kumuha ng DNA sample mula sa pamilya ni Nguyen at ang pamilya ay nagbigay naman ng isang phone ni Nguyen na iniwan noon sa Vietnam. Ang sample at phone ay ipinadala sa Belgium for testing kung saan ang resulta ay isang match. Kumpirmado na si Nguyen nga ang biktima. Sa pagka-identify kay Nguyen bilang ang biktima, ang focus naman ngayon ay ang identity ng kanyang salarin. Sa kaso na ito, isang napakalaking tulong ang iniwang phone ni Nguyen sa Vietnam na ipinadala sa Belgium for testing. Sa phone ay mayroong conversations ni Nguyen at ng mga magulang kung saan mayroong picture ng kanyang Belgian na boyfriend. May mga text messages din galing sa kanyang boyfriend na nagpe-pressure kay Nguyen na tumungo sa Belgium. Ang passport maging ang ID ng boyfriend ay na-recover din. Ngunit matapos na iyon ay i-check, lumabas na ang pangalang gamit ng lalaki, maging ang impormasyon sa passport ay mga peke lamang. Bago pumunta ng Belgium, si Nguyen ay nag-iwan ng contact details sa isang kaibigan at nang iyon ay tinawagan, ang phone number na iyon ay active pa din naman. Gayunpaman, ang phone number ay listed sa isang kumpanya na mayroong 444 employees. At sa pagsusumikap ng mga otoridad, matapos na iyon ay isa-isahin, ang kanilang atensyon ay napako sa isang 20 years old na si John, na ang itsura at pagmumuka ay eksaktong-eksakto sa picture na nakita sa phone ni Nguyen. Sa investigasyon kay John, siya ay mayroon ng kinakasama simula noong 2013 pa. Sila ay mayroon na ding isang anak na isinilang about 3 weeks bago ang krimen. Sa kanyang trabaho, si John ay madalas na maglakbay sa ibang bansa, partikular sa Asia, at isa na dito ang Japan. Ayon sa kinakasama nito na si Sophie, si John ay isang nice at kind na lalaki. Bagamat verbally aggressive from time to time, mayroon lamang isang insidente na siya ay nasampal nito, ngunit iyon ay hindi na nasundan pa nang sinabi niyang iiwan niya ito, sakali na iyon ay muli na namang maulit pa. Ayon pa kay Sophie, si John ay reserved at never niyang naisip na iyon ay mangangaliwa o mambababae tuwing ito ay mayroong trip. Pero ganoon nga ba talaga? Lingid sa kanya, May taong 2016, si John ay tumungo ng Japan at nakilala si Nguyen sa pamamagitan ng isang dating site. Sila ay naging mag-chatmate na ang konversasyon ay nagsimula sa normal at di nagtagal ay napunta sa sexual conversations. Sa mga konversasyon na ito, si John ay madalas na magparinig kung sila ay maaari na magkita for sex. Kalaunan silang dalawa ay nakita na nga sa isang hotel at doon na din nakuha ni John ang pinaka na nais. November 8, 2018,
Nang si Jan ay napagdesisyonan ng arestuhin, sila ay nag-set up ng isang DUI checkpoint at dinala si Jan sa isang police van at doon ay pinusasan. Si Jan ay hindi naman nakitaan ng anumang pagkagulat at ang reaksyon ay described as flat. Ang bahay ni Jan ay pinuntahan din ng mga otoridad at nang abutan doon si Sophie, iyon ay nagpanik nang nakita ang isang officer na may hawak na isang folder na may nakalagay na premeditated murder at inakala na si Jan ang biktima, pero siya naman ay agad na napaliwanagan na si Jan actually ang salarin. Ang aresto ay nangyari ilang araw bago ikasal sina Jan at Sophie. Si Jan sa una ay todo deny sa kanyang involvement sa pagkapaslang kay Nguyen. Ngunit sa patuloy na pressure ng mga otoridad, matapos ng 2.5 oras, si Jan ay tuluyan ng umamin. Sa pag-amin na ito ay sinabi din ni Jan ang tungkol sa isa pang cellphone at tablet na pagmamayari ni Nguyen na itinago niya sa kanilang bathtub. Ang mga iyon ay agad namang na-recover ng mga otoridad at matapos ng pagsusuri, libu-libong sexually charged messages ang nakita ng mga otoridad sa pagitan ni Nguyen at Jan. Si Jan ay nag-imbento ng kanyang pangalan at address para makapanlinlang. Pero syempre malaki ang posibilidad na iyon ay mabuko at bilang isang pamilyadong tao na mayroong reputasyon at pamilyang dapat na ingatan, nag-isip si Jan ng solusyon sa kanyang problema at ang kanyang naisip ay ang papuntahin si Nguyen sa Belgium para paslangin. Sa plano na ito, si Jan ay nagsimulang i-pressure si Nguyen na pumunta ng Belgium. Ilang beses siyang nag-send ng messages kay Nguyen para pilitin ito na mamahinga muna sa pag-aaral at bisitahin siya sa Belgium. Sa tuwing si Nguyen ay magdadalawang isip, ang palagi niya na lamang bola ay ang kagustuhan niya na bumuo ng pamilya kasama si Nguyen. Sa pamimilit para sa trip na ito, si Jan naman ay ayaw na gumastos kahit na 5, kaya si Nguyen naman ay napilitan na mangutang para lamang tustusan ang magiging trip sa Belgium. Napakasaklap lang dahil ang naghihintay pala sa kanya doon ay kamatayan. Sa trip na ito, si Nguyen ay lumapag muna ng Finland at sumakay ng isang connecting flight pa Amsterdam. Siya naman ay sumakay sa isang tren pa Belgium. Pagdating doon, siya ay nag-expect na naroon na si Jan para sunduin siya, pero walang Jan na sumalubong sa kanya. At ilang minuto muna ang lumipas bago siya nito nasundo. Pagsakay sa sasakyan, si Nguyen ay kinuha naman ang kanyang cellphone na agad namang inagaw ni Jan na pinagmulan ng isang away. Dito na sinabi ni Jan kay Nguyen na hindi ito pwedeng magstay, kumuha ng picture o video sa Belgium dahil sa siya ay mayroon ng pamilya at anak pa. Sa narinig na ito, si Nguyen naman ay sinampal si Jan at nanakot na ipagkakalat ang pangangaliwa nito. Dito na umaksyon si Jan at mas maaga man sa inaasahan ay sinaktan na si Nguyen partikular sa mukha hanggang sa ito ay tuluyan nang nawala ng malay. Si Jan ay nag-drive na at naghanap ng isang secluded na area kung saan siya huminto, tinakpan ang bibig at ilong ni Nguyen hanggang sa ito ay hindi na huminga pa. Sa mga sandali na ito, si Nguyen ay tumagal lamang sa Belgium ng 22 minuto. Si Jan ay muling nag-drive at sa pagkakataon na ito ay bumalik sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay naroon ang kanyang girlfriend, ngunit hindi naman siya nito napansin dahil iyon ay nanonood ng TV at nakababa ang blind sa bintana. Si Jan ay kumuha ng plastic barrel, white spirit at posporo bago muling nag-drive papunta namang Galloway at naghanap ng secluded na area. Pagdating doon ay inilagay niya ang katawan sa plastic barrel, binuhusan ng white spirit saka sinilaban gamit ang ilang mga pahayagan. Si Jan ay agad namang umalis matapos na nag-umpisa ang apoy. Itinapon niya ang handbags at backpack ni Nguyen sa isang kanal kung saan iyon inagos ng tubig. Siya ay nakauwi sa bahay ng alas 9 ng gabi at nilinis ang mga bahid ng dugo sa sasakyan maging sa kanyang damit. Ang ID ni Nguyen ay kanya namang sinira at itinapon, maging ang wallet nito
nang pumasok siya kinabukasan sa trabaho. Bagamat umamin na matapos lamang ng ilang araw, si John ay binawi ang kanyang naging salaysay at sinabi na ang nangyari ay isa lamang aksidente at nadala lamang ng kanilang argumento. Ang nangyari ay kanya ding isinisi sa kanyang kasintahan na si Sophie. Ayon kay John, siya ay nangaliwa dahil si Sophie ay hindi siya madalas na paligayahin orally, kaya siya ay naghanap ng iba. Sa kanyang isipan, kung madalas lang sana siyang napapaligaya ni Sophie, hindi siya maghahanap ng iba. At kung hindi siya naghanap ng iba, hindi niya makikilala si Nguyen. At kung hindi sila nagkakilala, malamang sa hindi niya iyon napaslang. Nang nalaman ni Sophie ang pahayag na ito, hindi na siya nagdalawang isip pa na tapusin ang kanilang relasyon ni John. January 8, 2021 nang sinimulan ang trial ni John. Ang ginawang pinakadepensa sa kaso ay kung ang nangyari kay Nguyen ay premeditated o dala lang ng init ng pagkakataon. Sa huli ang naging konklusyon ay hindi napatunayan na ang kanyang ginawa ay premeditated. Bagamat si John ay pinapunta nga si Nguyen sa Belgium, ang nangyaring pagpaslang ay masyadong mabilis at mahirap patunayang pinagplanuhan. Si John ay walang kaingat-ingat na nag-drive from place to place habang si Nguyen ay nasa kanya lamang sasakyan na anumang oras ay maaring may makakita. Ibig sabihin ay hindi talaga alam ni John ang susunod niyang gagawin. Idagdag pa dyan na siya ay umuwi pa ng bahay para kuhanin ang mga materyales para idispatsa ang bangkay na kung talagang pinagplanuhan ay nakaredy na dapat. Matapos ng deliberasyon, si John ay binigyan ng verdict na guilty at nasentensyahan ng 27 years in prison at maaaring makapagparole sa November ng 2027. Ang kasong ito ay isang malaking paalala na huwag agad-agad magtitiwala, magdoble ingat at huwag ibibigay ang lahat, higit lalo kung nakilala mo lamang ito sa isang dating site. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!